Mars, kasi kapitbahay niyo siya doon. Oo. Kilala mo lahat yung mga kapatid niya. Sila kuya. Naku, curious lang ako talaga. Bakit ang pabalik pumupunta lang dito is si Kuya, parang ang nagpipresent lang na kapatid Yung si dalawa. Kuya JJ at saka si Ansing. Di ba may iba pang mga kapatid na kapitbahay? Meron at palagi naming pag pumupunta kami, sila talaga yung maharap sa sa amin. Pero yung iba, hindi. Parang Yung isa po kasi Kwan, parang mahihain. mahihain. At, Pero kahit anong hiya pa yan, kapatid mo na yung nandito. Oo. Hindi, sa akin lang, sorry mga kababayan, mga kabarangay, sorry din sa mga kapatid. Kasi, kung sabihin natin mahihain, understanding, naunawaan ko naman na yun. Pero siyempre kapatid mo yung nandito eh. Dapat lang dapat. Ilang taon na nakakulong, and then nakalaya, dinala sa pagamutan, and then nakabalik. Siyempre, hindi pwedeng hindi nila napapanood. Di ba, sa nangyari sa kanya, masaya ka? Masaya sana sila na Kahit sabihin na kung talagang mahiyaan sila, pasyal sila dito eh. And then sabihin nila, Kung gustong pwede bang off-cam na lang kung nahiya? Oo. Pwede naman yun sa akin eh, walang problema eh. Di ba? Kung siyempre, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, mga kapatid nila, sila pa rin ang pinakapangunahing power dito eh. Oo. Kasi sila yung kasama nila nung... Opo. Kaya kung mapapansin nyo mga kababayan, sabi ng mga viewers natin, nung unang labas, huwag na huwag kang pumayag. Huwag mo nang idaan sa bahay ni Ansing. Naiintindihan ko yung mga viewers natin. Lahat po yun, pinag-aaralan, iniisip ko lahat. Dahil ang nasa isip ng mga viewers natin is para matuloy-tuloy na maalagaan ng maayos. Pero never ko pa rin sinagasaan yung kanilang karapatan. Kaya idinaan ko pa rin. Kahit may time na medyo makukulitan din po ako. Pero idinadaan ko talaga sa magandang usapan. Kasi ayaw kong may masabi ang pamilya. Yes. Kasi kahit anong mangyari, dugo pa rin nilang nananalag. Pamilya pa rin nila to. Kaya hindi ako pwedeng mag-decide na ako lang. Kahit alam kong ito na yung pinaka-tamang gawin para sa kanya, pero hindi pwedeng ako yung mag-decide. Ipinapaalam ko sa kanila, ini-explain ko pa rin maigi. So, thank you kay God kasi sa pakikiusap ko, napag-usapan ko si Nanay Ansing. Kasi nung una talaga si Nanay Ansing, sabi niya, doon na lang daw ituloy, siya na lang daw mag-alaga. Basta gawin ko lang daw yung kwarto doon na pagtutuluyan kay ano. Eh, ang sabi ko naman kay Nanay, sige na, pinaliwanag ko na, hindi pa kasi, wala pa kasi sa plano ko ang maggawa. Kasi ang focus ko lang muna sa ngayon is gamot niya. Kasi hindi po talaga biro-biro. Diba? Sa akin naman, mas maganda dito muna siya kasi mahalagaan talaga. Sila kasi busy, minsan may mga trabaho. So, hindi pa siya totally magaling. Pag napabayaan mo to, hindi mo napakain sa tamang oras, baka bumalik lalo pang lumala. Yung Papunta ulit si Nanay Ansing, yung pera mo na 120, naging 125 na. Uutay-utayin daw ni Ate Ansing. Anong sasabihin mo kay Nanay Ansing? Hindi, Payag ka na kunin niya yung pera mo. may ibang tao nga natutuwa na makita si Oliver yung paglabas niya, pero yung ibang kapatid parang Dead ma? hindi naman siguro, ewan ko kung didma or nahiya. Parang pag pumupunta nga kami doon, ang umaharap talaga si JJ at saka si Ansing. Sila talaga yung umaharap. Pero yung iba, Yung isa kasi palaging wala po. busy or di kaya mahihain. Yun sa tingin ko lang. Oo. Pero kahit na, gaya ng sinabi ko, gaano ka man ka-busy, bigyan mo ng time ng Oras sa kapatid mo eh. Masilik man lang. Di ba? Yung dalawa po, yung isa nandun sa katabi nila, pero yung isa kasi malayo. Opo. Kasi sa akin kasi, lalo na sa kapamilya natin, ano man pinagdadaanan ng pamilya natin, kagaya niya. Kapatid natin halimbawa, nagkaroon ng ganyang matinding pagsubok ang kapatid natin. Lagi tayong magpasalamat kay God kasi hindi tayo ang nasa sitwasyon niya. And then, vice versa kasi, hindi, ano't ano man ang pinagdadaanan, ano't ano man ang sinapit ng taong to, ano't ano man sinapit ng kapatid natin, alam ko,
hindi niya yan ginusto. Yes. Mm-mm. Ikaw ba na kapatid, magpapalit kayo ng sitwasyon, papayag ka ba? Hindi. Ay, Kung ako yung tatanungin, hindi talaga. Hindi Pero, talaga. Di ba? Oo. Kaya yung nasasabi ko na etong pinagdadaanan ni Kuya Oliver, mga kababayan, mga kabarangay, hindi po niya yan kagustuhan. Hindi lang niya masabi sa ngayon yung kanyang gustong sabihin sa mga kapatid. Pero balikan natin, nung unang-una ko siyang kinuha sa kulungan, tapos nung sinabi kong, Kuya Oliver, iuwi kita, dadalhin kita sa pagamutan. Pero diretso ka muna sa shelter ko, aayusin ko muna, kaplansyahin ko muna. Nung nagbabiyahe na kami, umiiyak talaga, lumuluha. So sabi ko, siguro napakasaya ng tao dahil nahugot ko siya doon sa Kumunoy. Oo. Nakalaya na siya doon sa Ilang taon siya nakulong, walang ilaw, pag-ulan, walang pakialam ang mundo. Parang wala na eh. So doon ako naawa talaga, naiyak ako nung bumabiyahe kami, papunta dito. Tumutuloy yung luha niya talaga. Hindi nga magsalita, siya yung taong parang pinabayaan na kasi. Kung maalala, balikan nyo yung mga kababayan, pag naalala ko talaga yun, parang sobrang sakit. Sobrang nakakaiyak talaga. Oo. Yan yung mga bagay na hindi na namin na-videohan. Nakakaiyak talaga. Na inaakit niyo siya sa may sasakyan nun. Umiiyak siya eh. Pero ngayon, medyo okay naman. Kasi nung eto nga, nakalaya na tapos napakiusapan ko silang dito ituloy. Natutuwa ako kasi dinadalaw ng mga kapatid. Si Ate Ansing nagpunta na nung before Christmas. Kaya lang after Christmas, nag-message na naman na bago mag-New Year daw, pupunta na naman dito. Eh ang problema, medyo pag si Nanay Ansing, talagang medyo kinakabahan ako. Masaya ako na nagpapasyal daw siya sa kapatid niya. Eh kaya lang sa dulo, medyo kabado ako kasi alam naman natin si Nanay Ansing. Pero hindi ko pa rin kaya, sir, ma'am, na yung parang, kasi hindi po yun ang trabaho ko, gusto ko ayusin ang lahat. Di ba? Pero sa inyo, ano sa palagay, hindi nyo ba nakakausap din si Nanay Ansing? Hindi namin nakakausap eh. Pero pag, minsan napapadaan kami doon. Oo. Ba't ka natawa? Kausap ko lang, pag-usapan lang si Nanay Ansing, natawa ka. Ano sasabihin natin kay Nanay Ansing? Mabuti. Di ba? Kasi, alam nyo, sa totoo lang, medyo sabi ng mga viewers natin, Daddy Frankie, pag pumunta dyan si Nanay Ansing, huwag mo nang harapin. Pero, nakakahiya naman. Kasi kapatid pa rin nila yung nandito. Kaya hindi pwedeng hindi ko harapin. Siyempre, hindi naman pwedeng i-ignore kasi Opo. yan yung kapamilya eh. Diba? Kahit ganun siya. Kasi yung tao kasi may kanya-kanya ugali yan. Kung Oo. ano yung ugali niya, hindi natin pwedeng i-ignore yun kasi kahit magkadugo pa rin sila. Pero naintindihan ko rin yung mga nanonood, mga viewers, kung bakit sila nabubuisit. Alam ko. Hindi ko lang pwede sabihin. Gaya nga lang sabi ko, nung last live ko, may karapatan sila. Oo po. May karapatan talaga yung mga kapatid niya. Kaya nga kahit sino na mga na-rescue namin talaga, kasi hindi naman namin basta-basta mapapagamot to kung walang pamilya. Yes. Di ba? Kagaya na, kaya yun ang pakiusap ko ulit kay Nanay Ansing na karausapan namin. Kasi this coming January 9, unang balik na, ibabalik namin siya. Balik. So mag-stay siya dun sa, Mandaluyong. Siya? Oo. Depende po. Wala pang kaming idea pagdating doon. Basta ang kuman sa amin, January 9, ibabalik namin siya doon. So, malalaman natin kung anong sasabihin ng mga dalubhasa kung ibabalik pa siya doon. Hindi. Malalaman natin. Pero kasi sa January 9, kung sakasakaling stay out nila, dadalhin ko pa siya ulit doon sa family doctors namin. Kasi ipapacheck up ko pa rin itong paa niya para mas mabilis ang kanyang... Para straight na yung paglalakad niya.
Total, may mga nagpadala naman, may mga tumulong naman. Andyan si July Paunil, and then si Bupil Vlog, nagpadala rin ng ng 5,000. Thank you, Ma'am Bupil Vlog. No? Tapos si Jenelita Kilding, lagi nagpapadala. Thank you so much, Ma'am Jenelita Kilding. No? Sabi pa nga ni Jenelita Kilding, Daddy Frankie, nag-message siya. Saan ba yung message ni Jenelita Kilding? Nagpadala ulit siya ng 10,000. Opo. Nagpadala ulit si Ma'am Jenelita Kilding ng 10,000. Sabi niya, yung 5,000, idagdag sa panggamot gastusin dito. Ganon din kay Ma'am Bupil Vlog, kay Chulay Paunil. Pero si Jenelita Kilding, 10,000 pinadala niya. Yung 5,000, pandagdag expenses dito. Yung 5,000, idagdag doon sa 120 sa pocket money na iniipon natin. Kung si Yaya, sabi ni Yaya, si Nanay Ansing daw is inuutay-utay yung pera ni Kuya Oliver, si Jenelita Kilding, utay-utayin din daw niya na paabutin ng 150,000 yung pera ni Kuya Oliver. Wow. Kaya thank you so much po, Ma'am Jenelita Kilding, bagamat malaki na yung naitulong ninyo sa amin, sa mga ibang beneficiary namin, talagang nakaka-touch. Kaya sabi ko, January 9, pag napa-check up namin siya sa bahay pagamutan, ididiretso ko po talaga, ipapa-check up ko yung niya, kung paano siya mabilis mga paglakad. Kung anong maire-recommend pa sa akin. Kasi andyan naman yung pera eh. Pag sinabi talaga nila na para sa kanya, para sa kanya. May mga nagpapadala pa, mga 200, 100, hindi na rin sila nagsasabi. No? Kaya mga kababayan, kung hindi namin na-mention lahat, pagpaumanhin niyo po. No? At shout out ko rin si Mang Malo de Los Santos. Nagtatanong din about sa GCash number namin. Hindi pa namin nakausap, hindi pa ako nakakapag-reply, pero salamat po sa lahat ng nagmamahal. Kasi malaking bagay po yun, mga kababayan. Yung private doctor kasi namin, private po yun, medyo malaki, pero hindi naman po ako kinakabahan kasi may mga donors naman siya. Kaya sana hindi po kayo magsawa, mga kababayan. Napakalaking bagay po yung mga binibigay-bigay ninyo pandagdag sa gamutan ni Kuya Oliver. No, Kuya Oliver? Kantahan mo naman kami ng English song. Ano ba alam mo English song? Close your eyes, give me your hand. Ano yan? Anong title nun? Close your eyes, give me your hand, darling. Sige, kantahin mo nga. Isang malakas. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel nothing and my heart beating? And even journal place, and say my name, sunshine to the rain, to the whole life. Whole life. Galing ibang kanta pa. Love song, Tagalog. Kumusta na ugino ko, sana'y maligaya ka. Ayun. Kung tayo magkakalayo, paano na ngayon ang buhay ko? Ang buhay ko'y biglang nagtampo. Iwanan mo, umiiyak ang puso ko at wala ng pag-asa. Ang galing Pagkakino ko sa tuwing tatawag ka, nagino ko, ikapin mako't mahal pa rin kita. Limutin ang kahapon, bukas po. Ako na yun, mamaya ka na kumain. Akin na to. Mahal ko. Kuya Albert, may tanong ako sa'yo. Ha? Bakit? Kasi pupunta daw sabi ni Yaya, papunta ulit si Nanay Ansing, yung pera mo na 120, naging 125 na.
uutay-utayin daw ni Ate Ansing. Anong sasabihin mo kay Nanay Ansing? Hindi, ayos lang na. Payag ka na kunin niya yung pera mo. May bigyan naman ako ng konti. Bigyan ka rin ng konti. Huwag niyang ubusin. O, narinig mo, Nanay Ansing. Huwag mo daw ubusin. Tirahan ka niya ng konti. Pero bibigyan mo rin si Nanay Ansing. Inuutay-utay na daw niya eh. Babalik daw siya ulit. Hindi ko lang alam. Bago mag-New Year, babalik daw siya. Kausapin pa ba natin pag pumunta dito? Yun ko. Ha? Ko. Oo. Di ba? Gusto mo na bang bumalik doon sa inyo? Oo. January 9, balik pa tayo sa pagamutan eh. Okay. Di ba? Ganun lang po Ano yun. siya, mapagbigay naman eh. Ang mapagbigay o mabait yan. Hindi yan madamot. Di ba? Basta tirahan lang daw siya ng konti. Nakaka-touch naman. Bait naman. Oo. Bait. Pero sana yung mga ibang kapatid din niya. Ilan ba sila magkakapatid ulit? 4 na? 5. 5. O, 5. Patay na yung isa. So 4 na lang. So may dalawang hindi pupunta. Ansing, JJ, Joaquin. Hindi ko alam yung isa po eh. Hindi ko na alam pangalan mo. O kasi nung unang-unang kausapin ko yung mga kapatid, may humarap na isang lalaki bukod kay Kuya JJ. Nung naka-Christmas silang dalawa. Oo. Yung payat din. Si Kuya